So, kung yung last week, yung naval force ng Australia pumunta rito para isagawa yung military exercise dito sa malapit sa West Philippine Sea, tayo naman po pumunta sa Australia para practicein ang urban operations, mga kababayan. Poging-pogi mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Kita ninyo? Nag-stand out talaga po siya. Ito pa yan ang magpinsan mga kababayan. President, Speaker of the House. Next time, President ito. Si Martin Romualdez mga kababayan. Ito po yung round table. Wala man table. Basta round pwede nating tawagin siguro tong round table discussion, round table meeting po, circular yung yung paka-arrange po. Di ba? So sabi rito mga kababayan sa balita, nagbahagi si Presidente Bongbong Marcos ng kanyang intervention na nakasentro sa papel ng ASEAN sa pagtugon sa mga napapanahong usapin sa rehiyon, katulad ng krisis sa Myanmar at tensyon sa West Philippine Sea. So hindi niya mga kababayan kinakalimutan yung napaka-importante na issue natin na dapat na bigyan ng pansin ng ating mga kalapit-bahay na mga bansa. Itong aggression, pagiging agresibo na pinapakita ng China. So, sa kanyang payag mga kababayan, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos that the dreams of the South China Sea being peaceful remains distant amid territorial tensions. Linawin natin mga kababayan, ang tensyon na nangyayari ngayon sa South China Sea o yung ating West Philippine Sea, ang nagsimula po yung mga Chinese, yung mga barkada ni Mao Diggs. Na-involved din kasi po kasi pinabayaan ng mga previous administrations. At lalong lumala nung last administration po. So ngayon, mga kababayan, nakikita ninyo, paseryoso ng paseryoso yung sitwasyon, kaya umaksyon na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. In-engage niya yung ating mga regional partners. That includes, mga kababayan, itong ASEAN countries. Hindi lang yung America, Japan, Australia, South Korea, India, kundi itong ASEAN countries. So, sabi niya rito, our vision for the South China Sea is a sea of peace, stability and prosperity. Today, sadly, this remains a distant reality, anya. Pero sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang aming bansa niya will continue to work towards international order, yung kaayusan. So sabi niya, we will continue to uphold and exercise freedom of navigation and overflight in the South China Sea in accordance with international law, including of course the 1982 UNCLOS, sabi ng ating Pangulo doon sa ASEAN Summit. Kaya po makikita ninyo ngayon, tuloy-tuloy ang activity na ginagawa po ng ating mga partner countries. Ito yung latest from The Manila Times. Philippine-Australia hold military drill anyo. Bago po siyang military drill na ginagawa. Di ba last week may ginagawa sila na Navy drill. O ngayon po, nagpapatuloy po siya. Series po siya, mga kababayan. At tuloy-tuloy na siya. Kasi tuloy-tuloy yung aggression,
mga kababayan na mga Chinese dito sa West Philippine Sea. Gumawa na po ng sarili nilang mapa. Halos lahat ng territories inubos na nila. Pati yung sa India, sa Vietnam, mga kababayan, Malaysia, Indonesia, inubos na nila. Kanila na lahat. Ganon, mga kababayan. Kaya sabi rito, Filipino troops held a joint territorial ground operation exercise with the Australian counterparts to improve tactical defense and counter offensive strategy. So under the exercise Karabaru, Australian troops from the 5th Battalion of the Royal Australian Regiment, the 1st Combat Engineer Regiment, and Filipino soldiers from the 99th Infantry Battalion of the 1st Brigade Combat Team underwent a defense operation drill in Australia last week. So part of the drill was to test the viability of different combat techniques and perimeter defense for self-security and protection of a column of army platoons during military operations. So, kung yung last week, yung naval force ng Australia pumunta rito para isagawa yung military exercise dito sa malapit sa West Philippine Sea, tayo naman po pumunta sa Australia para practicein ang urban operations, mga kababayan. So sabi rito, part of the drill was to test the viability of different combat techniques in perimeter defense for self-security and protection of a column of army platoons during military operations. So sabi rito, Philippine Army Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad described perimeter defense as a tactic to build combat power, especially during patrolling missions against enemy attacks. Exercise Karabaru 2023 is a 3-week bilateral exercise conducting dismounted infantry operations in urban terrain. So pinapractice na nila kung paano umatake sa mga lungsod. Di ba? Para wag isipin ng mga Chinese na hindi tayo handa sa kanilang mga masasamang balakin, mga kababayan. This is for defense strategy, mga kababayan. Yung last month, kasi September ngayon August yun, the Philippines and Australia held Indo-Pacific Exercise 2023. Ito yung ginawa dito sa atin. Dubbed Alon through an amphibious landing in assault drill in Zambales, fronting the West Philippine Sea. So ngayon naman doon sa Australia, tayo naman yung pumunta sa Australia para practicein kung paano i-defend yung mga urban centers, mga kababayan. Meanwhile, mga kababayan, sabi rito sa balita, yung Amerika, Japan at yung Pilipinas, may trialogue sila na ginagawa ngayon mismo. Sinabay ito doon sa ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Sabi ni Philippine Ambassador to America, Jose Manuel Romualdez. Ayan po, mga kababayan, para alam ninyo na talagang busy yung ating mga officials sa pagtatrabaho para masawata yung mga masasamang ginagawa ng China dito po sa West Philippine Sea. So, sabi ni Romualdez, the three countries requested a meeting on the sidelines of the 43rd ASEAN Summit sa Indonesia. However, Romualdez said that they are still working out the time slot due to the tight schedules of US Vice President Kamala Harris and a Japanese official. So doon sila magtatagpo-tagpo, mga kababayan, ngayon sa Indonesia. So sabi ni Romualdez, Vice President Harris just arrived Tuesday, kahapon lang po,
And she's having a whole day meeting ngayon. So they're trying to look for the time. So sabi niya, if the meeting does post through, Romualdez said that the agenda will likely focus on cooperation between the three countries, especially in the area of economic security. So sabi niya, the importance of the meeting is because of the fact that we have had discussions with both Japan and the United States on many issues surrounding our area, our territorial waters, and of course, the South China Sea, sabi po ni Romualdez. Ngayon, habang nangyayari ito, doon mga kababayan sa Indonesia and Australia, may mga ginagawang military drill. Dito naman po sa atin, yung America and Philippine Navies nagsasagawa din po ng bilateral sale para ma-enhance yung interoperability. Ito ngayon yung balita from Commander US 7th Fleet. Yung US 7th Fleet, pinakamalaki siya na US Navy Fleet, mga kababayan, na nakabase po ito sa Japan. Sila yung in charge dito sa Indo-Pacific region. That includes the West Philippine Sea, the South China Sea, mga kababayan. Naririto sila ngayon. So sabi rito sa press release na pinalabas ng commander ng US 7th Fleet, US Navy Arleigh Burke-class guided missile destroyer USS Ralph Johnson and Philippine Navy guided missile frigate BRP Jose Rizal conducted a bilateral sale in the South China Sea para ma-enhance yung interoperability between the two navies. So during the sale, the ships completed division tactics, which is at sea training designed for ship hunters to practice maneuvering within close proximity to other vessels and improve the confidence of the bridge teams to manage more challenging sailing conditions. So pinapractice na nila kung paano i-intercept itong mga Chinese naval ships na patuloy na nangaharas dito po sa West Philippine Sea. So sabi rito, this was a great opportunity anya to continue improving our ability to operate alongside our allies from the Philippines. Sabi po ni USS Ralph Johnson, officer of the deck, Vince Ismitona from San Clemente, California. Sabi niya, the relationship between our navies has been incredibly strong for a long time, and evolutions like this allow us to keep strengthening those bonds at ship level. So, ayan po mga kababayan, magiging permanent fixtures na po itong mga warships ng Amerika dito sa West Philippine Sea. Magiging regular na sila na magpapatrol at madadagdagan pa yan ng puwersa galing sa Australia at saka Japan, pati siguro ng galing sa India kasi may problema din yung India sa China. So, China will be against the Allied forces, against the world pag hindi sila tumigil ng kanilang ambition po dito sa West Philippine Sea. Ayun man lang po mga kababayan, para lang alam ninyo kung ano yung mga kaganapan sa ating bayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.